Hi, kamusta kayong lahat? Nagbabalik ulit tayo. Pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil sobrang nating busy. Nung nakaraang buwan, nag-asikaso tayo nung ating family ties para sa aking pamilya, sa aking mga mag-iina. At syempre, i-update ko kayo kung ano na ba yung naging resulta o yung naging balita nun. Kasi ano naman yun 6 months naman onwards ata yung processing noon, kaya hintay na lang tayo ng proseso and then ng result ng kanilang family ties. And then marami po sa atin ang nagtatanong, Sir Mike, Kuya Mike, wala po ba kayong Facebook? Ngayon nag-create na po tayo ng Facebook page natin. Ayan po. Yan po yung page natin sa Facebook, ano? Lahat po ng katanungan ninyo, yan, nag-create na ako sa inyo para po sa inyo, para po, kasi hindi rin kasi ako active masyado ngayon sa Facebook kasi nga busy. Madaling araw umaalis na tayo sa bahay and then gabi na tayo nakakarating sa bahay, siguro mga 11 na tayo nakakarating dahil ang out natin is alas 10 ng gabi doon sa ating ospital, kaya alas 11 na ako nakakarating sa bahay and then pahinga onte and then tulog ulit. So, madaling araw, pasok na naman. Kaya yun, sobrang busy, saka hindi tayo makapag-vlog. Tingnan nyo ngayon, nandito ako ngayon sa parang supermarket dito sa malapit sa tirahan namin, which is dito sa Conola. Dito ako nagba-vlog kasi sa labas mahirap mag-vlog, sobrang lamig. Ayun na yung naging update natin, kaya hindi tayo nakakapag-vlog, sobrang busy natin. Pangalawa, nag-asikaso tayo ng family ties. And then, syempre sa mga nagtatanong regarding sa family ties, i-message nyo lang po ako dyan sa ating Facebook, Facebook page natin, Mike in Finland po, syempre. Para po sa mga gusto magtanong or mag-inquire regarding sa mga trabaho rito, regarding sa mga family ties, regarding sa mga ano na ba yung balita dito sa Finland, sa mga kabatanting Pinoy. Based lang po yan sa mga experience ko, yung mga masasagot ko dyan. Syempre, hindi naman tayo eksperto rito, saka hindi pa naman tayo matagal dito. Dadalawat kalahating taon pa lang tayo dito. Kaya para makatulong na rin sa kapwa nating Pilipino, bumuo tayo ng Facebook page. Yan yung Mike in Finland ko. And then sa follow-up question, bakit daw po yung iba, yung visa nila is 11 months lang or 1 year lang yung na-approve. Ang nagiging ano ko dyan po kasi dyan, depende po yan sa oras na pinapasok ninyo. At pangalawa po, baka po kasi mamaya, nung nasa Pilipinas kayo is pumunta na kayo sa Finland is late na. Halimbawa, na-approve yung ano niyo, na-approve yung inyong visa sa Pilipinas January. Tapos pumunta kayo sa Finland siguro by August na, and then nagkatrabaho kayo 3 months lang. Pero full time naman yung mga tinatrabaho nyo. Hindi pa rin nila yun may approve yung inyong for 4 months. Siguro bibigyan lang nila kayo niyan mga 1 year ulit. Extension for 1 year. Parang yung nangyari sa kasama ko. Dumating siya dito which is August. Tapos 1 month or 2 months lang po ata siya nakapagtrabaho noon, and then pag renew niya, yun nga, 1 year na lang po yung binigay sa kanya ng ng regarding sa visa sa extension. Kaya yun po, ganun po ang nangyayari. Kaya po yung iba nagtatanong, Kuya Mike, kumpleto naman po yung oras ko, 7.5, minsan po nga exceed pa nga, sumasobra pa. Kaya ganun naman nagiging scenario po. Yun lang po, base lang po yun sa experience ng kasama ko. Kasi ngayon yung kasama ko, nag-renew na siya nung kasi nga natapos na yung 11 ay yung 1 year sa kanyang extension, nag-renew na siya, and then dumating ata nung nakaraang parang February ata dumating, yun 4 years na po yung ibigay sa kanya ng sa kanya sa visa niya. Kaya yun po yung mga nagiging isang dahilan o nagiging hindi naman problema kasi nare-renew naman siya. Yun ang nagiging parang kulang kung bakit 11 months or again nga 1 year nga ang nagiging extension ng iba na Pilipino natin dito sa oras, mga ganun, sa working time, saka siyempre yung kanilang month, kung kailan sila dumating, kung alanganin ba sa buwan, kung ganun. Kaya yun yung mga parang sinasabi natin parang criteria, kaya yung mga kwalifikasyon ng kanilang proseso sa visa, kaya po ganun. At saka i-follow up na lang din natin sa mga nagtatanong, Kuya Mike, ano po ba yung mga pwede pong ang pasukan dyan? Ano po yung mga pwede pong mag-aral po ba dyan? Yan po yung TE Pabilo. Yan po, yung screenshot ko po na lang. Yan po yung TE Pabilo. Nandyan na po lahat. Kung gusto nyo pong mag-aral, mag-training, mga skilled, magkaroon kayo ng mga skilled na trabaho din sa Finland. Ayan po. Sila po yung nagpo-provide.
fitness courses, um, training like ng siguro mga welder kayo, mga skilled na worker, mga ganun, mga sales staff, mga sales associate, mga ganun. Yan, sila nagbibigay ng sila ang nagbibigay ng mga training companies, mga companies kasi sila yung nagpo-provide diyan, and then nagkakandak naman yung TE sa mga gusto o interesado na, na matuto ng mga iba-ibang trabaho dito sa Finland. Yan po yung TE, screenshot ko na lang po. Yan kayo makakapag-aral ng finish, yan, gusto nyong mag-aral as a welder, mga bake, or mga yan, mga skilled worker nga po. At saka maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Yun lang muna, update natin ngayon kasi talagang talagang nakakaano lang din kasi na hindi tayo nakaka-active sa Facebook kasi nga minsan maraming comment pag nag-open ako ng YouTube ko, maraming comment. And then yan sa Facebook natin nag-create na tayo para kahit paano yung iba na gustong mag-inquire, magtanong, tanong lang po kayo, nandiyan po yung Facebook page natin. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin, and then sa lahat ng tumatangkilik ng ating munting channel. At lagi pong pinapalaan ni Kuya Mike. Put the God first. Maraming salamat po. Bye-bye.